Pasensya na mga boss, hindi ko napansin na may mga naulit na chapter, re-upload ko na lang sa part na ito. Maraming salamat, umpisahan na natin. 100? Napangiwi sa galit si Xiangguan Yulin at pasigaw na sumagot. Nanaginip ka ba? Alam mo ba kung sino ako? Ako ang pinakadakilang henyo ng angkan ng Xiangguan, taglay ko ang pinakamataas na karangalan. Bakit ako yuyuko sa'yo? Mula sa dilim ay narinig ang mapanuyang tawa ni Zhu Fan. Hahaha, may tapang ang batang ito. Alam ko ang lahat tungkol sa'yo, ilan kayo at saan kayo nagtatago. Hindi ako natatakot kay Xiangguan Fixyong, lalo na sa isang batang tulad mo. Ang pagpapaluhod ko sa'yo ay paraan ko lamang ng pagpapahalaga sa talento mo. Pero kung ayaw mo Huminto siya sandali. Bam! Isang napakalaking buntot ng dragon ang humampas sa pisngi ni Xiangguan Yulin. Agad na mula ang kanyang mukha at bumulwak ang dugo mula sa kanyang bibig. Kasabay ng dugo ay tumilapon din ang ilang ngipin at kumalansing sa sahig. Sumiklab ang matinding sakit. Namaga ang kalahati ng kanyang mukha. Nanginig si Xiangguan Yulin, naluluha habang nanginginig ang labi. Anong ginagawa mo? Bakit mo ako sinaktan? Malamig na umisi si Zhu Fan. May kapal ka pang magtanong kung bakit. Lagi akong mapagmataas. Minamaliit ko ang bawat kabataang gustong maging alagad ko. Ngayon na nakakita ako ng isang tunay na talento, naglakas loob ka pang tanggihan ako. Bam! Muling humampas ang buntot ng dragon, ngayon naman sa kabilang pisngi. Mas marami pang ngipin ang nalaglag. Nanginginig ang mga labi ni Xiangguan Yulin habang pilit nagtitiis. Ako si Xiangguan Yulin, nagpapasalamat sa pagpapahalaga mo pero hindi ko matatanggap. Kasapi ako ng angkan ng Xiangguan. Ako. Bam! Muli siyang hinampas. Tigilan mo ang walang kwentang dahilan. Gusto kita bilang alagad. Dapat ay ikinararangal mo yon. Pero tinanggihan mo ako. Kaya syempre hahampasin kita. Hahaha! Bang! 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 Mahigit 100 hampas ang bumagsak. Nahihilo na si Xiangguan Yulin. Umaagos ang luha sa kanyang mukha. Sa isip niya ay nagrereklamo siya. Ano bang kasalanan ko? Ang plano ko lang naman ay dalhin dito ang apelyidong Gu at pilayin siya. Pero bago ko pa yon magawa, napunta ako sa isang baliw na demonyong gustong gawin akong alagad. Alam niyang pambihira ang kanyang talento. Maraming nakatatanda ang nais siyang kunin bilang disipulo. Ngunit ipinanganak siya sa isang marangal at matuwid na angkan. Paano siya babagsak ng ganoon kababa at magiging alagad ng isang demonyo? Hindi ko maalam kung ano ang posisyon ng matandang ito sa kanyang sekta. Mula sa magiging tagapagmana ng pinakamakapangyarihang angkan sa silangan, magiging alagad lang ako ng kung sinong demonyo. Ngunit wala siyang pagpipilian. Nahulog na siya sa bitad. Kung magmamatigas pa siya, siguradong mamamatay siya. Senior, sabihin mo na lang ang gusto mong ipagawa. Kahit tumawid pa ako sa apoy o impyerno, gagawin ko. Pakiusap, pakawalan mo na ako Hindi. Gusto kitang maging alagad. Kapag tumanggi ka, papatayin na lang kita. Hahaha. Mapait na umiyak si Xiangguan Yulin. Habang siya'y nagmamakaawa para sa kanyang buhay, lalo lamang siyang pinagtatawanan ni Zhu Fan. Lubos nang nawala ng pag-asa si Xiangguan Yulin. Bakit ba kasi napakahusay ko? Dahil sa sobrang galing ko kaya ako napansin ng demonyong ito. May kapalit pala ang pagiging sikat. Habang paulit-ulit siyang hinahampas pakaliwat pakanan, nakahanap pa siya ng oras upang isipin yon ng may kakaunting pagmamalaki. Sa huli ay hindi na niya kinaya. Malalim siyang napabuntong hininga. Sige, dahil labis mo akong pinahahalagahan, pumapayag na ako. Bang! Ngunit hindi pa rin tumigil ang mga hampas. Parang hindi narinig ni Zhu Fan ang sinabi niya. Hoy! Senior! Pumayag na ako. Bakit mo pa rin ako hinahampas? Halos kasinlaki na ng pakwan ang kanyang namamagang mukha. Saka lamang tila natauhan si Zhu Fan. May sinabi ka ba? Mahina na kasi ang pandinig ko ngayon. Lintik ka. Sigaw ni Xiangguan Yulin sa kanyang isip. Narinig mo nga ako. Sinagot mo pa. Pinaglalaruan mo lang ako. Ngunit bilang bihag, wala siyang magawa. Yumuko siya. Kung mahina ang pandinig nito, kailangan niyang lakasan ang boses. Master! Nagbibigay ako ng paggalang.
Pakiusap, tumigil ka na. Ano? Gusto mo akong maging guro? Hahaha. Napakaganda. Bam! Hindi pa rin tumigil ang buntot ng dragon. Sa halip mas lumakas pa ang bawat hampas. Maging si Zufan ay sumali na rin. Gamit ang kanyang killing arm, sunod-sunod niyang sinuntok ang tiyan ni Shangguan Yulin hanggang sa bumuga ito ng dugo. Patuloy na kumikibot ang mukha ni Shangguan Yulin habang umiiyak. Master! Gusto ko nang maging alagad mo. Bakit mo pa rin ako binubugbog? Oh! Ang guro mo ay isang dakilang demonic cultivator. At isa sa paborito niyang libangan ang mambugbog kapag masaya siya. Mapanuksong umiti si Zufan. Napakahusay mong talento. Sobrang saya ko na gusto mong maging alagad ko. Wala namang ibang tao rito kaya ikaw na lang muna ang gagamitin kong pampakalma. Patuloy na nanginginig ang mukha ni Shangguan Yulin. Matandang baliw, gusto mo lang naman akong bugbugin. Bakit kailangan mo pang gumawa ng napakapangit na dahilan? Ngunit hindi niya yon sinabi. Sira ang ulo ng matandang ito. Kung ganito siya kapag masaya, paano pa kaya kapag galit? Babalatan niya siguro ng buhay ang tao. Mas mabuti nang huwag niyang subukang alamin. Master, huwag mo na akong bugbugin. Baka mapatay mo pa ako sa sobrang saya mo. O tama ka rin. Palihim na umisi si Zufan. Hindi mo ba naramdaman? Matagal nang nagising at tumakas ang lalaking sinaktan mo. Ikaw na lang ang natira rito para bugbugin. Ano? Nanginig si Shangguan Yulin sa galit. Ang balak kong sirain si Zufan pero siya pa ang nakatakas. At ako ang naiwan para bugbugin ng baliw na ito. Ano ba talaga ang nagawa kong kasalanan? Halos maiyak siyang sumigaw. Master! Bakit mo siya pinakawalan? Masyado siyang mahina. Ano namang gagawin ko sa kanya? Pero ikaw ang magmamana ng aking pamana. Hahaha! Kasabay nito ay sinampal siya ng 2 beses at sinuntok muli sa dibdib gamit ang killing arm. Lumubog ang kanyang dibdib. Yag! Dugo at lamang loob ang bumulwak mula sa bibig ni Shangguan Yulin. Namutla siya na parang papel. Lalo pang namaga ang kanyang mukha kahit halos imposible na yon. Paulit-ulit na kumikibot ang kanyang mukha habang umiiyak. Master, gusto mo ba talaga akong gawing alagad o laruan lang? Mapapatay mo ako eh. O pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang sarili ko kapag sobrang saya. Bahagyang umubo si Zufan bago ngumiti. Sigurado namang alam mo na kakaiba ang bawat demonic cultivator. Ito ang matagal ko nang kinahihiligan. Kung hindi dahil dito, matagal na sana akong tumanggap ng alagad. Sa ganitong klase ng pagmamahal, lahat ng alagad mo siguradong namatay na. Sa wakas ay tumigil ang pambubugbog. Bumagsak si Shangguan Yulin sa lupa, nang hihina at puno ng puot. Lintik na baliw. Ngunit hindi pa pala tapos ang palabas ni Zufan. May natitira pa. 100 kauto para sa seremonya. Nanlumo si Shangguan Yulin. Kikauto kailangan pa rin. Biglang sumigaw si Zufan. Ayaw mo? Ibig bang sabihin ay ayaw mo talagang maging alagad ko? Kung ganoon, gagawin ko. Tignan mo. Agad na ikinaway ni Shangguan Yulin ang kanyang mga kamay sa sobrang takot. Ngunit bago siya yumuko ay nagtanong muna siya. Master, sabi nila 3 pagyuko lang para sa guro at 4 naman para sa yumao. Hindi ba 3 lang ang kailangan? Bakit gusto mo ng 100? Oh, magaling ang tanong mo. Napangisi si Zufan. Ang 3 ay para sa akin. Ang natitirang 77 para sa mga yumao mong nakatatandang kapatid sa sekta. Bawat isa ay tig-1 kautaw. Para bantayan kanila at huwag mong sundan ang kanilang sinapit. 77 alagad, pinatay mo lahat. Namilog ang mga mata ni Shangguan Yulin. Umikot ang kanyang paningin. Halos mawalan siya ng malay sa matinding takot. Maya-maya, naglaho ang itim na dimensyon. Muling lumitaw ang nakangising mukha ni Zufan. Habang pinagmamasdan ang kanyang bagong puppet, lalo pang lumalim ang mapanlinlang na ngiti sa kanyang labi. Sa ilalim ng isang gabing nababalot ng matinding dilim, dahan-dahang naghiwa-hiwalay ang maiitim na ulap, inilantad ang bilugang buwan na marahang nagbuhos ng malamig nitong liwanag sa lupang tila patay at sa lalaking nakahandusay ng walang galaw. Nang masdan siyang mabuti, kitang-kita ang kalunos-lunos niyang kalagayan.
Punang sugat ang kanyang katawan, punit-punit ang kanyang kasuotan, at namamaga ng husto ang kanyang mukha, halos ang sarili niyang ina na lamang ang makakakilala sa kanya. Bahagyang kumibot ang kanyang mga kilay nang tamaan siya ng sinag ng buwan. Dahan-dahan niyang iminulat ang namumungay niyang mga mata. Nasaan ako? Bakit ako eh? Litong-lito ang kanyang tingin, ngunit maya-maya ay bumalik sa kanyang alaala ang lahat ng nangyari. Bigla siyang napabangon at balisang nilibot ng tingin ang paligid. Nasaan ang baliw na yon? Nasaan siya? Wala siyang nakita kundi ang sarili niya. Tumango siya na tila kinukumbinsi ang sarili at pabulong na nagsalita. Panaginip lang iyon. Panaginip lang. Walang matandang baliw, walang nangyaring ganoon. Isang masamang bangungot lang. Ha. Pak! Naputol ang baliw niyang pagpapaliwanag ng isang bato ang tumama sa kanyang namamaga at napakasensitibong mukha, dahilan upang muli siyang bumagsak sa lupa. Dahil sa matinding sakit, napaluha siya at nanginig ang kanyang mga labi. Hoy, alagad! Sinong tinatawag mong baliw? Mula sa kadiliman ay narinig niya ang isang pamilyar at kinatatakutang tinig. Nanginig ang buong katawan ng lalaki, ngunit hindi siya agad nakapagsalita. Boses iyon ng matandang demonyo. Totoo ang bangungot. Nandito pa rin siya. Nanlaki ang kanyang mga mata habang umiiyak. Master, hinding-hindi po. Ang tinutukoy ko lang ay ang mga tao ng Flying Cloud Manor. Napakawalang silbi nilang mga gwardya. Paano nila hinayaang basta-basta na lang makapasok ang kung sino-sino sa lungsod? Patuloy siyang humagulgol habang gumagawa ng kung ano-anong palusot hanggang sa halos hindi na marinig ang kanyang boses. Lahat ng galit niya ay ibinuhos niya sa mga gwardya. Ano bang problema ninyo? Mga gwardya kayo pero hinayaan niyong manggulo sa lungsod ang baliw na ito. Hindi man lang sumagi sa isip niya na kung mahigpit ang seguridad, hindi rin sana nakapasok ang angkan ng Siyangguan. Mula sa mga anino, napatawa si Zufan. O, alagad, mukhang sinusumpa mo ang mga gwardya. Deserve naman nila. Pinabayaan nila ang tungkulin nila kaya nakapasok tayo ng walang kahirap-hirap. Ha. Nagpatuloy siya. Pero dahil sa kapabayaan nila, nakalusot tayo, hindi ba? Alam mo namang may Sword King na nakatalaga rito. Namula si Siyangguan Yulin. Alam niyang kinukutya lamang siya ng matanda, ngunit nanatili siyang tahimik. Nang makita ni Zufan ang pagod niyang hitsura, bahagya siyang umiti. Mukhang bugbog na bugbog ka na, kaya ipagpapaliban muna natin ang sandaang kauto. Biglang lumiwanag ang mukha ni Siyangguan Yulin. Talaga? Maraming salamat, Master. Maraming salamat. Ha. Malayo ito sa matinding galit na nararamdaman niya sa kanyang puso. Hindi ko kailanman kikilalanin bilang master ang baliw na gurang na ito. Kapag nakabalik lang ako kay Uncle, patay ka sa akin. At kapag nakita kitang muli, ipapabalatan kita ng buhay, babalatan ang laman mo at dudurugin ang mga buto mo. Kitang-kita ni Zufan ang pagkukunwari sa likod ng kanyang mga luha, kaya lalo lamang siyang ngumisi. Kahit ipagpaliban muna ang seremonya, mula ngayon ay master at alagad na tayo. Huwag mong kakalimutan iyon. Opo, master. Hinding-hindi, mabilis na sagot ni Siyangguan Yulin habang pilit na nakangiti. Napailing si Zufan. He! Akala mo ba maluloko mo ako? Ilang siglo na akong naglalakbay sa mundo. Hindi po, master. Totoo po ang sinasabi ko. Hindi ko po sisirain ang sumpa ko Nagmamadaling paliwanag ni Siyangguan Yulin. Ngunit tumawa lamang si Zufan. Ayos lang. Hindi ako ganoon kadaling malinlang. At handa na ako. Hubarin mo ang damit mo. Natigilan si Siyangguan Yulin. Ano po ang balak ninyo? Mataas ang kanyang pagbabantay. Sapat na ang una niyang baluktot na libangan. Sinong nakakaalam kung ano pa ang mas malala niyang ginagawa? Napatawa si Zufan. Kalma ka lang, alagad. Isa akong dakilang demonic cultivator, pero hindi ako mahilig sa ganyang bagay. Kung iyon ang balak ko, matagal ko na sana itong ginawa. Napaisip si Siyangguan Yulin at napagtantong may punto ang sinabi nito, kaya sumunod na lamang siya. Habang nakahubad ang pangitaas niya, lalo lamang siyang napuno ng galit nang makita ang katawan niyang puno ng pasa at sugat. Kasalanan lahat ito ng baliw na iyon. Subukan mong paandarin ang Yuan Ki mo, utos ni Zufan. Ginawa niya ito.
Sa kanyang gumuhong dibdib, biglang lumitaw ang dalawang salitang kumikinang sa gintong liwanag. Degenerate Demon. Natulala si Xiang Guanyulin. Itinuro niya ang kanyang dibdib habang nauutal. Ano ito? Malakas na tumawa si Zufan. Ha ha ha! Alagad, hindi kailanman naging tanyag ang landas ng demonyo. Kaya ang lahat ng nagiging alagad ko ay kinakailangang magkaroon ng markang iyan bilang paalala upang hindi mo na muling pangarapin ang marangal na landas. Nagpatuloy siya. Hindi magtatagal at sasama ka na sa akin sa paglalakbay. Kalimutan mo na ang pagiging tagapagmana ng Xiangguan clan. Hindi kailanman papayag ang isang tanyag na angkan na pamunuan sila ng taong may ganyang marka sa dibdib. Nanlaki ang mga mata ni Xiang Guanyulin sa galit. Master, sinira ninyo ang buhay ko. Ang pangarap ko lang ay maging pinuno ng Xiangguan clan. Maaari pa nga nating pamunuan iyon ng magkasama. Pakiusap, huwag ninyong kunin ang lahat sa akin. Nagtaas ng kilay si Zufan. Magkasama, sabi mo. Tumango si Xiang Guanyulin. Basta ako ang maging pinuno ng Xiangguan clan, kalahati nito ay mapapasa inyo bilang aking master. Napatawa si Zufan. Marunong ka talagang tumanaw ng utang na loob. Sigurado akong magingit-ngit sa galit ang tiyuhin mo kapag narinig niya yan. Pero gusto ko ang ugali mong iyan. Ha 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 ni. Gumawa siya ng isang hand seal at agad na naglaho ang gintong mga salita sa dibdib ni Xiang Guanyulin. Labis ang kanyang tuwa. Ngunit agad itong napawi nang marinig ang malamig na tinig ni Zufan. Tandaan mo ang sinabi mo. Mula ngayon, susundin mo ang bawat utos ko. Kung hindi na simpleng mga salita ang lilitaw sa dibdib mo sa susunod. Baka buhay mo na mismo ang mawala. Nanginig si Xiang Guanyulin. Nalilito siyang nagtanong. Bakit lumitaw ang mga salitang iyon? Ngumisi si Zufan. Dahil nilagyan kita ng blood curse. Nagpatuloy siya. Nakita mo namang lumitaw ang marka nang gamitin mo ang Yuan Qi mo. Ang hindi mo alam, kung hindi ko kinontrol ang blood curse gamit ang hand seals ko, sasabog ka sana makalipas ang 15 minuto. Namutla si Xiang Guanyulin. Hindi impossible. Malakas na tumawa si Zufan. Posibleng possible. Kakapasok mo palang bilang alagad ko kaya wala ka pang ideya kung ano ang kaya kong gawin. Naiintindihan mo na ba ngayon kung paano namatay ang 77 mong nakatatandang kapatid sa sekta? Bahagyang pumikit si Zufan bago muling nagsalita. Pindutin mo ang Sacred Pool pressure point sa kanang kamay mo at paandarin mo ang Yuan Qi. Sumunod si Xiang Guanyulin. Boom! Biglang sumabog ang kanyang kanang braso sa isang haliging naglalagablab sa gintong apoy. Kasabay nito'y naputol ang kanyang meridian. Tumulo ang dugo habang nakalaylay na lamang ang kanyang kanang kamay. Tuluyang natulala si Xiang Guanyulin. Hindi niya akalaing ganoon kalupit ang matandang demonyo na nagtanim pala ito ng isang bombang maaaring pasabugin anumang oras. Ngumisi si Zufan habang pinagmamasdan ang kanyang reaksyon. Ang gintong apoy ay tanda na pinagtitimpi ko pa ang sarili ko. Kung itim na apoy ang ginamit ko, sa mismong sandaling lumitaw iyon, hindi lang kamay mo ang mawawala. At ang ipinakita ko ngayon ay maliit na bahagi lamang ng tunay na kapangyarihan ng Golden Flame. Kapag sinuway mo ako hindi na siya pinatapos ni Xiang Guanyulin. Agad itong lumuhod at paulit-ulit na yumuko. Master! Gagawin ko ang lahat ng iutos ninyo. Wala akong itatanong. Maawa kayo at alisin niyo ang blood curse. Nagningning ang mga mata ni Zufan. Magaling. Ngayon, sabihin mo sa akin ang lahat ng nalalaman mo tungkol sa Xiangguan clan at kung bakit kayo napunta sa Flying Cloud City. Sandaling natahimik si Xiang Guanyulin. Pagkatapos ng mahabang pag-aatubili, mabigat siyang napabuntong hininga. Ganito pala, kaya ang banal na sandata ng silangang lupain, ang Soaring Sword, ay nadala rito ni Xiang Guanfion. Tumango si Zufan matapos marinig ang buong kwento. Kaya pala umalis ang Xiangguan clan sa kanilang tahanan. Lahat pala ng ito ay para mabawi ang kayamanan ng silangang lupain. Habang nakatanaw sa maitim na kawalan sa paligid, hinanap ni Xiang Guanyulin ang anyo ni Zufan, ngunit wala siyang makita. Master, sinabi ninyong alam ninyo ang lahat. Pero sa sinasabi ninyo ngayon, parang ngayon lang ninyo nalaman ang tungkol dito. Malamig na sumagot si Zufan. Masyado kang madaldal. Sumulyap siya ng matalim. Ang trabaho mo ay sagutin ang mga tanong ko.
Kapag sinubukan mong magtago ng kahit ano at nalaman ko Mabilis na tumango si Xiang Guanyulin. Nauunawaan ko. Hinding-hindi ako magsisinungaling sa inyo. Habang yumuyuko siya, tahimik naman siyang nagmumura sa kanyang isip. Napakatuso ng matandang ito. Sa paraan ng pag-isip niya, wala akong maitatago kahit ano. Kapag nahuli niya akong nagsisinungaling, pailawin niya ang gintong apoy na itinanim niya sa katawan ko at sasabugin ako. Napabuntong hininga si Xiang Guanyulin. Ito na ang simula ng pagtataksil ko sa Xiangguan clan. Matagal nang napansin ni Zhu Fan ang likas na pagkabaluktot ng kanyang pagkatao. Alam niyang hindi ito isang panatikong tapat sa angkan at mas pipiliin nitong iligtas ang sariling buhay kaysa sa karangalan. Dahil doon, naniwala siya sa mga sinabi nito at nakita niyang maaari niya itong gawing isang kapaki-pakinabang na batang Panginoon. Muling nagtanong si Zhu Fan. Kung utusan kitang kunin para sa akin ang Soaring Sword, ano ang pipiliin mo? Ibibigay mo ba ang buhay mo para sa Xiangguan clan o ibibigay mo sa akin ang espada? Napabuntong hininga si Xiang Guanyulin. Master, bakit pa ninyo itinatanong? Nasa inyong mga kamay ang buhay ko. Siyempre, ibibigay ko sa inyo ang espada kapalit ng aking buhay. Nanigas ang mukha ni Zhu Fan bago siya biglang tumawa. Ha ha ha. Magaling. Marunong kang magbigay at tumanggap kapag kinakailangan. Nakahina ako ng maluwag. Ngayon ay maipagkakatiwala ko na sa iyo ang isang mahalagang misyon. Nagulat si Xiang Guanyulin. Anong misyon po? Umiling si Zhu Fan. Makikipag-ugnayan ako sa iyo kapag dumating na ang tamang panahon. Hanggang noon, manatili ka sa Xiangguan clan at gampanan mo ang papel mo. Siguraduhin mong walang magiging problema. Ipapaalam ko sa iyo kapag handa na ako. Iyon ang magiging dakilang ambag mo para sa iyong master. Bagamat labag sa kanyang kalooban, wala siyang magagawa kundi yumuko. Opo, master. Pagkatapos noon, katahimikan lamang ng kabubatan ang sumagot. Nag-alinlangan si Xiang Guanyulin bago muling nagsalita. Master, nandyan pa ba kayo? Humuni lamang ang malamig na simoy ng hangin. Napamura siya. Lintik. Umalis na ba talaga siya? Huminga siya ng malalim habang bakas ang matinding panghihina sa kanyang mukha. Hindi niya maintindihan kung ano ang nagawa niyang kasalanan upang humantong sa ganitong kapalaran. Bakit ako? Paano ako naging taksil sa sarili kong angkan sa isang iglap? Paano ako naging laruan ng isang demonyo? Wala siyang nagawa kundi yumuko at kaladkarin ang pagod niyang katawan habang tila naririnig pa rin niya ang mga bulong ng matandang demonyo sa kanyang tainga. Matapos ang napakalupit na seremonya ng pagiging alagad nito, hindi pa rin niya alam kung sino talaga ang kanyang naging master. Sa pagkakataong ito, talagang napakalaki ng kanyang pagkatalo. Ang pakailang naman niya ay alisin ang kanyang karibal sa pag-ibig. Ngunit sa huli, siya mismo ang naging papet ng isang baliw na demonyo. Muli siyang napaluha. Habang dahan-dahan siyang naglalaho sa dilim ng gabi, dala ang bugbog niyang katawan at namamagang mukha na hinahaplos ng malamig na hangin. Unti-unti namang lumitaw si Zhu Fan sa mismong lugar na iniwan nito. Pinagmasdan niya ang nakakaawang batang Panginoon at mumiti ng may kasamaan. Sa wakas, nakakuha rin ako ng isang kapaki-pakinabang na piyesa. Hindi na ako magiging simpleng manonood lamang ako na mismo ang magpapabaligtad ng buong laro. Ha 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 ni. Kasabay ng kanyang huling halakhak, naglaho si Zhu Fan. Samantala, sa bulwagan ng sambahayan ng Gyu, ang mukha ni Xiang Guanfixing na nakaupo sa pangunahing upuan ay tinatamaan ng liwanag ng mga kandila. Nakasimangot siya habang nakatitig sa pintuan, halatang mabigat ang kanyang iniisip. Palakad-lakad naman si Xiang Guanqinyan sa loob ng bulwagan, halatang balisa at hindi mapakali. Taliwas ito sa batang si Gu Santong, na masayang naglalaro lamang ng kanyang laruan na para bang walang anumang problema. Tok! Biglang bumukas ang pinto at nagmamadaling pumasok ang isang gwardiya ng Xiangguan clan. Agad na nagtanong si Xiang Guanqinyan. Kumusta? Nakabalik na ba sila? Yumuko ang gwardiya. Young Miss. Clan Head. Hindi pa po bumabalik sina Young Master at Sir Gyu. Ikinaway lamang ni Xiang Guanfixing ang kamay. Maaari ka nang umalis. Pagkaalis ng gwardiya, hindi napigilan ni Xiang Guanqinyan ang mag-alala. Saan ba dinala ni Kuya si Sir Gyu? Bakit ang tagal nilang bumalik? Ama, sabihin niyo namang ayos lang sila.
Tahimik lamang na umiling si Shangguan Feixiong. Lumapit si Shangguan Qinyan kay Gu Santong. Sanzi, hindi ka ba nag-aalala? Hanggang ngayon ay hindi pa bumabalik ang tatay mo. Sumulyap lamang si Gu Santong habang patuloy sa paglalaro. Napakalakas ng tatay ko. Walang makakagawa ng masama sa kanya. At kung mayroon man ang kalaban ang siguradong magdurusa. Napakunot noo si Shangguan Qinyan. Ano nang ibig mong sabihin? Bahagya lamang umiti si Gu Santong. Lalo lamang siyang nalito. Maya-maya'y muling narinig ang nagmamadaling mga yabag. Sumugod ang isa pang gwardiya sa loob habang masayang sumisigaw. Clan Head! Yaong Miss! Nakabalik na po si Yaong Master. Biglang tumayo si Shangguan Feixiong. Talaga? Kasabay ni Shangguan Qinyan ay mabilis siyang nagtungo sa pintuan. Ngunit bago pa sila makalabas, isang kaawa-awang lalaki na halos hindi na makilala dahil sa sobrang pamamaga ng mukha ang pumasok sa bulwagan. Parehong natigilan sina Shangguan Feixiong at Shangguan Qinyan. Matagal nilang pinagmasdan ang halos hindi na makilalang mukha nito bago sabay na napasigaw. Sino ka? Hindi man lang tumingin si Gu Santong habang patuloy na naglalaro. May pangungutyang ngiti siya. Kita nyo? Sinabi ko na nga ba? Hindi malinaw kung sino talaga ang napahamak. Nanginig ang labi ni Shangguan Yulin. Mabigat ang loob niyang tumingin sa kanyang tiyuhin at pinsan. Uncle. Qinyan, nakabalik na ako. Natigilan si Shangguan Feixiong. Ikaw si Yulin? Mabilis na nagpaliwanag ang gwardiya. Clan Head, siya nga po talaga si Young Master. Nagulat din po kaming lahat nang makita siya, pero nakilala namin siya sa kanyang aura. Doon lamang napansin ni Shangguan Feixiong ang pamilyar na aura sa likod ng namamagang mukha. Ngunit mas lalo siyang nabigla. Anong nangyari sa'yo? Bakit ka naging ganyan? Kasabay nito ay agad ding nagtanong si Shangguan Qinyan. Nasaan si Sir Gu? Hindi ba kasama mo siya? Nasaan na siya? Lalong bumigat ang mukha ni Shangguan Yulin habang sumiklab ang galit sa kanyang puso. Pinsan kita pero imbes na mag-alala ka sa akin, siya agad ang hinahanap mo. Ganito na lang ba ako kawalang halaga sa'yo? Tahimik siyang nanatili. Dahil dito ay lalo pang nataranta si Shangguan Qinyan. Kuya! Nasaan si Sir Gu? Hindi ba sinabi kong bantayan mo siya? Bakit ikaw ang nakabalik samantalang nawawala siya? Halos mapasukan ng dugo si Shangguan Yulin. Ako? Ayos lang. May parte ba sa hitsura kong mukhang ayos? Kakagaling ko lang sa impyerno. Nang makita ako ng mga patrol, naawa pa sila sa akin, kaya hindi na ako inusisa. At sasabihin mong ayos lang ako. Bakit siya lang ang iniisip mo? Ano ba talaga ang relasyon niyong dalawa? Halos madurog ang kanyang puso. Gusto niyang sumigaw sa langit, ngunit pinigilan niya ang sarili dahil naroon ang kanyang tiyuhin. Sa sandaling iyon, may boses na narinig mula sa labas. Nakabalik na ba si Kuya? Kasunod nito ay mabilis na pumasok si Zufan. Basang-basa ang kanyang katawan at halatang balisa. Uncle! Bigla na lang akong iniwan ni Kuya. Napakibot ang mukha ni Shangguan Feixiong. Salit-salit niyang tiningnan si Zufan at ang halos hindi na makilalang si Shangguan Yulin. Sabay silang napailing. Ano ba talaga ang ginawa ng dalawang ito? Huminga ng malalim si Shangguan Feixiong at itinuro ang binatang halos hindi na makilala ang mukha. Si Yulin ay nakabalik na. Nandito siya. Iyan si Kuya. Napatingin si Zufan kay Shangguan Yulin na may halatang pagkabigla. Ilang sandali siyang natigilan bago nagsalita. Kahit halos wala ng pagkakahawig, nararamdaman ko pa rin ang maringal na tindig at kahanga-hangang presensya ni Kuya. Iyay! Napailing si Shangguan Qinyan at napahagikik, samantalang naggitngit naman si Shangguan Yulin. Pinaglalaruan ba niya ako o pinupuri? Sinamaan sila ng tingin ni Shangguan Feixiong kaya agad napigil ang tawa ni Qinyan, bagaman inilabas pa rin nito ang dila bago siya bumuntong hininga. Ano ba ang nangyari sa inyong dalawa? Bakit ganyan ang hitsura ninyo? Uncle, ang totoo. Nagsimulang magkwento si Zufan. Naging seryoso ang mukha ni Shangguan Feixiong habang nakikinig, ngunit halos sumabog siya sa sumunod na sinabi nito. Wala po talaga akong alam. Halos maputok sa galit si Shangguan Feixiong. Kung wala kang alam, bakit ka pa nagsasalita? Hindi ba magkasama kayong dalawa?
Paano mo masasabing wala kang nalalaman? Napakamot ng ulo si Zufan at tila naawang sumagot. Uncle, habang naghahanap kami ni Kuya, bigla na lang may umatake sa akin at nawalan ako ng malay. Nang magising ako, wala na si Kuya. Hinanap ko siya sa buong syudad dahil baka nahuli siya ng mga gwardiya, pero wala akong nakita. Kaya nagmadali akong bumalik at doon ko lang nalamang hindi pa rin pala siya nakakauwi. Kaya talaga pong wala akong alam sa nangyari matapos akong mawalan ng malay. Napabuntong hininga siya at tila nasaktan. Uncle, sumagot lang naman ako agad bilang paggalang sa inyo. Pero ang isinukli ninyo ay sigaw. Hindi ba kayo kabilang sa isang matuwid na angkan? Napahiya si Shangguan Feixiong. Sa unang pagkakataon, naisip niyang mali ang naging pagtrato niya kay Zufan. Batay sa kwento nito, isinugal pa raw nito ang sariling kaligtasan para lamang hanapin ang kaibigan nitong nawawala. Ang ganoong katapatan ang mismong pinahahalagahan ng Shangguan clan. Hindi niya alam na isa lamang iyong maingat na kasinungalingang ginawa ni Zufan upang maipaliwanag ang kanyang huling pagdating. Wala siyang pakialam sa katapatan. Sa ugali ni Zufan, imposible namang magkaroon siya agad ng ganoong malasakit sa mga taong isang araw pa lamang niyang nakilala. Ngunit dahil gustong paniwalaan iyon ng matanda, masaya siyang pinaglaruan ang sitwasyon upang lalo pang makuha ang tiwala nito. Huminga ng malalim si Shangguan Feixiong at tinapik ang balikat ni Zufan. Yifan, ako ang nagkamali. Huwag mo na yung isipin. Ngumiti si Zufan at yumuko. Wala na akong mga magulang sa mundong ito. Kayo na lamang ang nakatatanda sa akin. Wala akong karapatang magreklamo. Lalo pang natuwa si Shangguan Feixiong. Mas lalo kang nagmumukhang tunay na miyembro ng Shangguan clan. Hindi pala ako nagkamaling kukupin ka. Hahahan. Nanginig si Shangguan Yulin habang nilalamon ng matinding kaba. Ano ba ito? Noong una, puro yabang lang ang alam ng batang ito kaya napilitan lang si Uncle na tanggapin siya. Bakit ngayon, nakuha na niya ang buong loob ni Uncle? Kung ganoon, lalo nang magiging mahirap galawin ang lintik na ito. Yulin, kung walang alam si Yifan, ikaw ang magsabi. Nagbalik sa katinuan si Shangguan Yulin nang marinig ang tawag ng kanyang tiyuhin. Uncle, tama po kayo. Talagang parang tunay na miyembro ng Shangguan clan si Brother Gu. Ang kaibahan lang ay ang apelyido niyan. Sinimangutan siya ni Shangguan Feixiong. Anong pinagsasasabi mo? Ang itinatanong ko ay kung saan ka nanggaling buong araw at paano naatake si Yifan. Yun pala. Pinunasan ni Shangguan Yulin ang malamig na pawis sa noo at agad gumawa ng kwento. Habang sinusundan namin ni Brother Gu ang isang patrol dahil kahina-hinala ang kilos nila, hindi namin inaasahang may nakatago pala silang himpilan sa kabubatan. Bigla kaming naambus. Dahil sa gulat, agad akong sumalo sa pag-atake. Hindi ko na malayang tinamaan ng shockwave si Brother Gu kaya nawalan siya ng malay. Maya-maya pa ay 6 na tao ang dumating kaya napilitan akong umatras dahil hindi ko sila kayang sabayan. Bahagyang tumaas ang kilay ni Zufan at palihim siyang napangiti. Talagang henyo. Nakakagawa ng kasinungalingan sa isang iglap na kayang punan ang lahat ng butas. Kahit ako'y maniniwala rito kung hindi ko alam ang tunay na nangyari. Sumimangot si Shangguan Feixiong. Ibig mong sabihin iniwan mo si Yifan? Hindi po, Uncle. Pakinggan iyo muna ako. Mabilis na nagdagdag ng isa pang kasinungalingan si Shangguan Yulin. Napakarami nilang kalaban. Kung isinama ko pa si Brother Gu habang tumatakas, pareho lang kaming mamamatay. Mababa rin ang kanyang cultivation, kaya tiyak na hindi siya pakakawalan ng mga yon. Kaya inilayo ko muna sila habang nakikipaglaban upang mabigyan siya ng pagkakataong makatakas. Nang maitaboy ko sila, bumalik ako, ngunit wala na si Brother Gu. Kaya nagmadali akong umuwi sa pag-asang ligtas na siyang nakabalik. Kung hindi ko siya nadatnan dito, babalik sana ako upang iligtas siya kahit kapalit pa ang buhay ko. Dahil sa marubdob niyang pananalita at sa kaawa-awa niyang anyo, agad siyang kinaawaan ng lahat. Kung hindi alam ni Zufan ang katotohanan, baka naniwala rin siya. Grabe! Lahat ba ng taga Shangguan clan ay mahuhusay umarte? Pero kung tutuusin, hindi rin naman ako nagpapahuli. Mahigpit na hinawakan ni Zufan ang 2 kamay ni Shangguan Yulin habang lumuluha. Kuya, hindi ko kayang tumbasan ang ganitong katapatan. Hindi ba magkapatid tayo? Bagamat sukang-suka siya kay Zufan, napilitan pa rin si Shangguan Yulin na gampanan ang papel ng mabuting pinsan sa harap ng kanyang tiyuhin.
Sinamantala naman iyon ni Zufan. Kuya, isa lamang akong hamak na tao. Paano ako magiging karapat-dapat sa ganitong sakripisyo at pagkakaibigan? Tuwing naiisip kong baka namatay ka dahil sa akin, parang gusto ko na ring mamatay. Habang umiiyak, tumutulo pa ang sipon at luha ni Zufan sa kamay ni Xiang Guanyulin. Halos masuka na sa pandidiri si Xiang Guanyulin, ngunit hindi niya iyon maipakita. Sa halip ay ngumiti siya ng buong ningning. Brother Gu, tunay tayong magkapatid. Kuya. Brother Gu. Kuya. Brother Gu. Kapwa sila nagpakitang luha habang pinanonood nina Xiang Guanfixiong at Xiang Guanqingyan ang tila napakatatag nilang samahan. Samantala, si Gu Santong ay tahimik lamang na naglalaro ng laruan, ngunit paulit-ulit na kumikibot ang gilid ng kanyang bibig. Hay naku! May dalawa na namang naloko si Itay. Pero ang kapal ng mukha ng pinsan na ito ay halos kasinlakas din ng kay Itay. Pareho silang tunay na Shadow Emperor. Bagamat bata pa lamang, mahigit 300 taon na ang kanyang karanasan. Dagdag pa ang mahabang panahong kasama niya si Zufan, kaya kitang-kita niya ang bawat pag-arte nito. Tahimik lamang siyang nagpatuloy sa paglalaro. Napailing si Xiang Guanfixiong at natawa. Nakakatuwang makita kayong ganoon kalapit sa isa't isa. Pero kahit gaano pa kayo ka-close, maaari na sigurong bitawan nyo ang mga kamay nyo. Ano na lang ang iisipin ng iba kapag nakita nilang dalawang binata ang nagkakahawakan habang umiiyak? Parehong napangiti ang dalawa at agad binitawan ang isa't isa. Matagal nang gustong bumitaw ni Xiang Guanyulin. Halos mabalot na ng sipon ni Zufan ang kanyang mga kamay. Ngunit napilitan siyang umiti hanggang sa huli. Tumango si Xiang Guanfixiong. Ang mahalaga ay pareho kayong ligtas. Yulin, may sumunod ba sa'yo habang pauwi ka? Huwag kayong mag-alala, Uncle. Maingat akong nagbalik at siniguro kung walang nakabuntot sa akin. Kontento namang tumango si Xiang Guanfixiong. Mabuti. Yulin, may isang mahalagang tungkulin akong ipagkakatiwala sa'yo. Isa na naman? Napatulala si Xiang Guanyulin. Una ang demonyong gurong iyon, ngayon naman si Uncle. Ano ba ang nangyayari sa mundong ito at lahat ng problema ay ibinabagsak sa akin? Talagang napakahusay, napakalakas, at napakaresponsable ko. At gaya ng dati, nanatiling buhay na buhay ang kanyang delusyon tungkol sa sarili. Sa kalaliman ng gabi, pinangunahan ni Xiang Guanfixiong si Xiang Guanyulin sa mahahabang pasilyo hanggang sa isang payak na silid. Yumuko siya sa pintuan. Mga kagalang-galang na nakatatanda, naihatid ko na siya. Pumasok kayo. Tumango si Xiang Guanfixiong sa matandang tinig at sabay silang pumasok ng kanyang pamangkin. Sa loob ay nakaupo ang tatlong pinakamatatandang venerable ng angkan ng Xiang Guan. Alam ni Xiang Guanyulin na seryoso ang usapin, kaya agad siyang yumuko, nanginginig pa sa pananabik. Isa na namang napakalaking misyon ang ipagkakatiwala sa akin. Pagbati po, mga venerable. Tumayo ka. Ngumiti ang tatlong matatanda, ngunit bigla silang napatingin ng kakaiba sa kanyang mukha. Ano nang nangyari sa mukha niyang parang nilamon ng bubuyog? Fixiong, ano ang nangyari rito? Napakamot sa hiya si Xiang Guanfixiong bago lumapit at bumulong sa kanila. Tumango ang tatlo. Oh, kaya pala. Nagmamanman siya para sa angkan at nakasagupa ang isang mabangis na labanan. Tama po, hahaha, buong pagmamalaking sagot ni Xiang Guanyulin. Handa kong gawin ang anumang kailangan para sa angkan, kahit dumaan pa ako sa apoy at impyerno. Napabuntong hininga ang mga venerable. Kung ganoon, tiyak na napakahirap ng laban. Binugbog ka hanggang sa hindi ka na makilala kahit ng sarili mong ina. Napangiwi si Xiang Guanyulin habang si Xiang Guanfixiong ay napailing na lamang at napatawa. Ngunit mga sugat lamang ito sa laman. Ilang araw lang at gagaling din, hahaha. Pagkaraan ay naging seryoso ang mga matatanda. Xiang Guanyulin, ikaw ang pinakamahusay na alagad ng angkan ng Xiang Guan at kilala sa iyong talento sa paglilinang. Mayroon kaming isang napakahalaga at napakapanganib na misyon para sa iyo. Kapag nagtagumpay ka, makakamit mo ang pinakamalaking gantimpala. Ngunit kapag nabigo ka, maaaring kamatayan ang kapalit. Tinatanggap mo ba? Mahigpit na nag-cup hands si Xiang Guanyulin. Sa lahat ng kabutihang ipinagkaloob sa akin ng angkan sa mga nakaraang taon, hindi ako urong sa anumang panganib. Mabuti. May tapang ka. Ipinaliwanag ng isa sa mga venerable ang misyon.
Alam mo nang kasalukuyang tumatanggap ng mga alchemist ang Flying Cloud Manor. Sa loob ng ilang araw ay bubuksan nila ang kanilang pintuan. Nais naming magkunwari kang isang alchemist at makapasok sa loob. Magsisiyasat ka para sa amin upang mas maging maayos ang susunod nating paglusob. Napabulala si Xianguan Yulin. Ako? Magpapanggap na alchemist? Pero wala akong alam sa alchemy. Alam namin. Kaunti lamang ang may talento sa alchemy sa ating angkan. Kaya ikaw lamang ang maaaring gumawa nito. Napabuntong hininga ang matandang venerable. Pinagsasama ng alchemy ang cultivation, kasanayan, at sining. Kulang tayo sa aspeto ng sining, kaya pagbubutihin natin sa cultivation at kakayahan. Kilala na ang isang Radiant Stage Cultivator ay maaaring maging ika-7 antas na alchemist, ang Ethereal Stage ay ika-8 antas, ang Soul Harmony Stage ay ika-9 antas, at ang Genesis Stage ay ika-10 antas. Ang mga ika-11 antas na alchemist ang tunay na mga Grandmaster ng sining na ito. Sa kakayahan namin, nakakagawa lamang kami ng karaniwang ika-9 antas na mga pil, at paminsan-minsan ay isang ika-10 antas. Hindi kami tunay na Grandmaster. Ikaw naman, malamang ay hindi pa nga aabot sa ika-7 antas. Ngunit dahil mataas ang cultivation mo bilang Soul Harmony Cultivator, tuturuan ka namin ng ilang lihim na teknik sa alchemy sa loob ng ilang araw. Umaasa kaming maaabot mo ang ika-8 antas. Marahil sapat na yon upang makapasok ka sa manor. Nanlaki ang mga mata ni Xianguan Yulin. Gusto ninyo akong gawing ika-8 antas na alchemist sa loob lang ng ilang araw? Impossible. Halos wala akong alam sa alchemy. Kaya ko lang gumawa ng mga simpleng pil. Hindi pa ako nakagawa ng mas komplikado roon. Bigla siyang nagmungkahi. Kung ganoon, bakit hindi na lang si Brother Gu ang ipadala? Hindi ba alchemist naman siya? Alam niyang napakadelikado ng misyon. Kapag nabunyag ang kanyang pagkakakilanlan, tiyak na mamamatay siya. Mas mabuti nang ang pesting iyon ang sumuong sa panganib kaysa ako. Umiling ang mga matatanda. Napag-isipan na namin yon. Ngunit hindi siya angkop. Gaya ng sinabi namin, ang Radiant Stage Cultivator ay hanggang ika-7 antas lamang sa alchemy, at ang tunay na Grandmaster lamang ang maaaring umabot sa karaniwang ika-8 antas. Ang limitasyong iyon ay nakadepende sa cultivation. Nasa ika-5 antas lamang siya ng Radiant Stage. Kahit mahusay siyang ika-7 antas na alchemist, hindi iyon sapat para sa Sword Star Empire. Isa pa rin siyang tagalabas. Hindi pa niya lubusang napapatunayan ang kanyang katapatan. Ang napakahalagang misyong ito ay maaari lamang ipagkatiwala sa isang tunay na miyembro ng ating angkan. Napangiwi si Xianguan Yulin. Lintik kayong mga matandang hukluban. Mas gugustuhin pa ninyong mamatay ang sarili ninyong tao kaysa sa isang tagalabas. Bakit hindi na lang kayo ang pumunta? Huwag niyo akong idamay. Nag-isip siya ng panibagong dahilan. Mga venerable, sa palagay ko ay hindi patas ang inyong pagtingin kay Brother Gu. Maaaring nagduda kayo noon, ngunit napatunayan niya ang kanyang katapatan ngayon. Tinulungan niya ako sa paghahanap at ipinakita niyang mapagkakatiwalaan siya. Tama po ba, Uncle? Tama yan. Tumango si Xianguan Fixiong. Balak ko na ring sabihin yon. Hindi namin siya binantayan ngayon, ngunit hindi pa rin niya kami ipinagkanulo. Patunay iyon ng kanyang katapatan. Sa tingin ko, hindi na kailangang ikulong pa siya at ang kanyang anak. Dapat na natin silang ituring na bahagi ng angkan. Bukod pa roon, ipinakita rin niya ang katapangan na nararapat sa isang miyembro ng Xianguan clan. Nagkatinginan ang mga venerable bago tumango. Fixiong, nagtitiwala kami sa iyong paghatol. Ngunit tungkol sa misyon ng pagpasok sa manor. Mga venerable, bigyan po sana niyo ng pagkakataon si Brother Gu. Pinagsisikapan niyang maging bahagi ng ating angkan. Muli ring nag-cup hands si Xianguan Yulin. Napangiti si Xianguan Fixiong. Bakit kaya naging ganoon na lang sila kalapit matapos lamang ang isang araw? Marahil ang paghihirap na pinagdaanan nila ang naglapit sa kanila. Dagdag pa niya. Si Gu Yifan ay tunay na alchemist. Kahit ika-7 antas lamang siya, isa pa rin siyang mahalagang talento. Maaari pa rin siyang makapasok sa manor. Mas mabuting magpadala tayo ng 2 tao. Kahit isa lamang sa kanila ang makapasok, sapat na yon. Wala siyang ideya na ang tunay na layunin ni Xianguan Yulin ay itulak si Zhu Fan sa bibig ng panganib.
Kung ganoon papayagan ba nating sumubok din ang tagalabas? Napaisip ang mga venerable. Agad na tumango si Xiang Guan Yulin. Opo. Bigyan niyo ng pagkakataon si Brother Gu, hehe. Ngunit hindi pa rin kami kampante kung mag-isa siyang kikilos. Kailangan pa rin may magbantay sa kanya kung sakaling may mangyaring hindi inaasahan. Masayang ngumiti si Xiang Guan Yulin. Walang problema. Basta tratuhin natin siyang parang pamilya at bigyan ng pagkakataong patunayan ang sarili niya, magiging maayos ang lahat, hahaha. Ngunit nagsalita si Xiang Guan Fixiong. Kahit ipagawa natin sa kanya ang misyon, magpapadala pa rin tayo ng taong magbabantay sa kanya. Natatakot akong masira ang tingin niya sa atin. Napabuntong hininga siya. Nakita ko ang ugali ng batang iyon ngayon. Mahilig man siyang magbiro, mabuti naman ang puso niya. At ganito ba ang isusukli natin sa kanya? Fixiong, ang taong may malalaking pangarap ay hindi nag-aaksaya ng oras sa maliliit na bagay. Tama, Uncle, mabilis na dagdag ni Xiang Guan Yulin. Hindi iyon mamasamain ni Brother Gu. Ngunit nanatiling nag-aalala si Xiang Guan Fixiong. Maaaring hindi niya isipin yon, pero tiyak na hindi niya magugustuhan kung may estrangherong laging nakasunod sa kanya. Baka mailang siya. Bakit hindi na lamang si Yanner ang isama natin? Magpapanggap siyang katuwang niya habang lihim siyang inoobserbahan. Magkakilala na rin naman sila. Ano? Si Kausin? Hindi maaari. Nagkakaway-kaway si Xiang Guan Yulin sa sobrang gulat. Napagdesisyonan na. Si Yanner ang pinakamainam. Fixiong, talagang maingat kang magplano. Sang-ayon kaming lahat. Hindi man lang pinansin ng apat ang pagtutol ni Xiang Guan Yulin at tuluyan ng isinara ang usapan. Habang masayang nagtatawanan ng apat, napagkasunduan na nila ang lahat. Si Zhu Fan ang magiging ikalawang kandidato sa pagpasok sa Manor, kasama si Yanner bilang kanyang katuwang at lihim na tagapagmasid. Natigilan si Xiang Guan Yulin. Ano ba ang nagawa ko? Ako mismo ang nagtulak sa pinsan ko na mapunta sa kamay ng pesteng iyon. Hindi iyon ang kanyang intensyon. Sobra siyang nagpakatalino at lalo lamang niyang ipinahamak ang sarili. Pak! Malakas niyang sinampal ang sarili niyang pisngi. Napatingin sa kanya ang apat. Anong nangyari? Wala po, sumasakit lang ang ngipin ko eh. Hindi ba't si Grandmaster Zhang ito? Naparito rin pala kayo upang makisali sa kasiyahan, Ginoo. Ano pa nga ba? Napakabihirang pagkakataon nitong maabot ang sukdulang tagumpay. Hindi ako magpapahuli. Ikaw ba'y naiba, Ginoong Li? Malamang ay umaasa ka ring makakuha ng mataas na katungkulan sa pamilya ng imperyo, hindi ba? Naku, hindi naman ako ganoon kataas mangarap. Naparito lang ako upang masaksihan ang okasyon, hahaha. Maagang-maaga pa lamang, kasabay ng tilaok ng manok, nagsisiksikan na ang napakaraming tao sa harapan ng Flying Cloud Manor. Halos mapuno ang buong pasukan ng mga alchemist na nahikayat ng balita. Ngunit sa dami ng naroon, ilan lamang ang tunay na bihasa sa alchemy at dumating upang sunggaban ang pagkakataon. May mga nagtatawanan, nagbibiruan, nagkukumustahan, at nag-uusap na tila matagal nang magkakilala. Gayunpaman, bawat isa ay nananatiling mapagmatsyag. Handa silang alisin ang sinumang magiging hadlang sa kanilang landas. Bagamat puno ng magiliw na ngiti ang paligid, alam ng lahat na sa likod ng mga iyon ay nakatago ang mabagsik na kompetisyon. Sapagkat sila ay magkakaribal. Hindi nagtagal ay dumating din sina Zhu Fan at Xiang Guan Qingyan, nakihalo sa dagat ng mga mapagkunwaring tao. Binibini, isa rin ba kayong alchemist? Napakabihira niyan. Maraming mapanuring tingin ang bumaling kay Xiang Guan Qingyan. Hindi lamang sila nagtatanong dahil sa pag-uusisa, sinusubukan nilang alamin ang kanyang pagkatao. Ang alchemy ay puno ng usok, hirap at walang katapusang pagod. Karaniwan ay hindi ito kinahihiligan ng mga babae. Tunay akong namamangha na isa kayong alchemist, binibini. Umiling si Xiang Guan Qingyan at itinuro si Zhu Fan. Nagkamali kayo ng akala, kuya. Ang kuya ko ang alchemist. Ako'y sumama lamang upang samahan siya. Ah, siya pala? Agad na ibinaling ng lalaki ang tingin kay Zhu Fan. May bahagyang pangungutyang ngiti sa kanyang mukha. Kaya pala. Kapatid, sasali ka rin sa Peking Convention. Pagbati. Ah, naroon ang isang matagal kong kakilala. Makikibalita muna ako sa kanya. Hanggang sa muli.
Mabilis niyang iniwan ang dalawa at lumapit sa ibang grupo. Hahaha, sa isang tingin pa lamang ay halata ng batikan kayong mga alchemist. Maaari ko bang malaman kung saan kayo nagmula? Ha? Napakurap si Shangguan Qinyan at napatingin kay Zhu Fan. Sino ba siya? Mukha namang mabait pero bigla na lang umalis pagkatapos ng ilang salita. Umiling si Zhu Fan. Mabait lang ang pakikitungo niya sa'yo dahil inakala niyang isa kang malakas na kalaban, lalo na sa taas ng cultivation mo. Sinusukat lang niya ang magiging kompetisyon. Pero nang makita niya akong nasa Radiant Stage lamang at ako pala ang sasali, natuwa siya. Sa alchemy kasi, malaki rin ang epekto ng cultivation. Ibig sabihin minamaliit ka niya. Napasimangot si Shangguan Qinyan. Kaya bang naman niya? Mahina ka man at karaniwan lang ang galing mo sa alchemy, isa ka pa ring alchemist na sumasali sa dakilang Peking Convention. Mas mabuti ka pa kaysa sa mga nagpapanggap lang at nakikipag-agawan sa mumunting pagkakataon. Hindi ko talaga gusto ang mga taong ganoon. Napangiwi si Zhu Fan. Binibini, kung minaliit man nila ako, sana naman ikaw ang umappreciate sa akin. Bakit ikaw pa mismo ang nagsasabing mahina ako at pangkaraniwan lang ang alchemy ko? Hindi mo ba alam na nasasaktan ang ego ko? Napangiti siya ng alanganin. Pasensya na. Gusto lang kitang ipagtanggol. Ngumiti si Shangguan Qinyan. Nadadala lang ako ng emosyon. At saka, totoo naman, hindi ba? Ikaw ay nasa ikalimang antas lamang ng Radiant Stage. Gaano ba talaga kagaling ang isang alchemist na may ganoong cultivation? Kung sapat ka na, bakit pa pinahirapan ni Ama si Kuya Yulin sa pag-aaral ng alchemy nitong nakaraang linggo? Napakibot ang mukha ni Zhu Fan na parabang malapit ng magsuka ng dugo. Binibini, nakikiusap ako. Huwag ka nang muling mangampanya para sa akin. Ako, matibay ang sikmura ko kaya natitiis ko, pero kung ibang tao ang nakarinig niyan, baka nagwala na. Hindi mo ako ipinagtatanggol, lalo mo lang akong inilulubog. Namula si Shangguan Qinyan at nagmukmok. Kasalanan ninyong dalawa ito. Araw-araw akong kasama ninyo kaya nagugulo na ang isip ko. Hindi ko na nga alam ang mga lumalabas sa bibig ko. Kahapon nga, nabigo si Kuya Yulin na makagawa ng isang ikawalong antas na pil. Nag-aalala si Ama kung makakapasa ba siya sa pagpili. Sinubukan ko siyang aliwin pero iba ang naging dating ng sinabi ko at muntik na siyang magalit. Halos matawa ng malakas si Zhu Fan. Namula lalo si Shangguan Qinyan at sinimulan siyang suntukin ng marahan. Anong tinatawa mo? Ikaw ang nagturo sa akin ng ganitong asal. Umiling si Zhu Fan habang natatawa. Wala akong itinuro sa'yo. Likas kang may talento sa pagsupalpal sa tao, hahaha. Huwag kang tumawa. Patuloy siyang hinampas ni Shangguan Qinyan. Ang Shangguan clan ay kilala sa kabutihan. Kung naging ganito man ako, dahil lang sa lagi akong kasama ninyong mag-ama. Kasalanan mo ito. Hindi ka ba pwedeng maging mas maginoo? Lagi ka nalang sumasagot at nangaasar. Napapasama mo na ang anak mo, pati na rin akong isang dalaga. Kasalanan ko pa. Sino ba ang araw-araw na kusang sumasama sa amin? Hindi. Ikaw ang may kasalanan. Patuloy ang kanilang biruan sa harap ng napakaraming tao, na para bang wala silang pakialam sa mga nakatingin. Ngunit may isang pares ng matang nag-aapoy sa galit habang pinagmamasdan sila. Walang iba kundi si Shangguan Yulin. Upang hindi makapukaw ng hinala, napagkasunduan ng Shangguan clan na magkunwaring hindi magkakilala sina Shangguan Yulin at Zhu Fan. Si Zhu Fan ay nakarehistro bilang residente ng Flying Cloud City kaya hindi kahina-hinala ang kanyang paglahok. Samantalang si Shangguan Yulin ay kailangang kumilos ng maingat, makihalubilo sa karamihan at magkunwaring isa lamang sa maraming alchemist na naakit ng Peking Convention. Sa ganitong paraan, may nakahandang reserba ang Shangguan clan. Kung mabunyag man ang pagkakakilanlan ni Shangguan Yulin, ligtas pa rin si Zhu Fan at hindi madadamay ang sambahayan ng Gyu. Matalino ang plano ng Shangguan clan. Ngunit may isang bagay silang hindi isinama sa kanilang kalkulasyon, ang damdamin ng batang Panginoon. Habang pinagmamasdan niyang nagtatawanan at nagbibiruan sina Zhu Fan at Shangguan Qinyan, halos pumutok ang mga ugat sa kanyang mga kamay sa sobrang selos at galit. Kapatid, isa ka rin palang alchemist. Isa ka ring soul harmony stage cultivator. Isang hindi kaaya-ayang tinig ang muling narinig. Ang parehong lalaking kanina'y nagtatanong sa iba ay muling lumapit, suot ang mapagkunwaring ngiti.
Sigurado akong nasa ika-9 na antas ang alchemy mo. Maaari ko bang malaman kung saan ka nag-aral? Lumayas ka. Malamig ang sagot ni Xiang Guanyulin. Paumanhin? Ano ang sinabi mo? Dahil sa galit ni Xiang Guanyulin ay halos hindi maintindihan ang kanyang sinabi kaya muling nagtanong ang lalaki, walang kamalay-malay sa panganib. Pumikit ng bahagya si Xiang Guanyulin at mumiti ng masama. Gusto mong malaman kung sino ang guro ko? Iyan siya ang pinakadakilang tao sa Central Area, kilalang kilala ng lahat. Pero hindi ko pwedeng sabihin dito. Halika, sa tahimik na lugar ko sasabihin. Naglakad siya patungo sa isang sulok at naglaho roon. Excited namang sumunod ang lalaki. Ngunit pagliko pa lamang nito sa kanto ay agad na tinakpan ang kanyang bibig. Kasunod niyon ay sunod-sunod na mapurol na kalabog habang walang awang bumagsak ang mga suntok sa kawawang lalaki. Makalipas ang 1 oras. Lumabas si Xiang Guanyulin mula sa sulok, preskong-presko ang pakiramdam at may nakangiting mukha. Mas mabuti na. Tahimik siyang bumalik sa karamihan. Samantala, mula sa sulok ay narinig ang mahinang daing. Bakit Isang dugo ang kamay ang unti-unting lumabas. Maya-maya, gumapang palabas ang isang lalaking halos hindi na makilala sa sobrang bugbog. Anong klaseng kabaliwan yon? Nag-uusap lang naman tayo. Bakit mo ako binugbog? Ano bang nagawa ko sa'yo? Hindi ko pinatay ang ama mo, ni hindi ko inagaw ang asawa mo Hindi niya alam na ang taong nilapitan niya ay kasalukuyang nagdurusa dahil tila inaagaw na nga ang babaeng gusto niya. Hindi lamang nito maibuhos ang galit sa tunay na salarin kaya siya ang naging malas na napagdiskitahan. Sadyang malas lamang ang araw na iyon para sa kanya. Pinunasan niya ang dugong tumutulo sa ilong at nagnitnit. Lintik ka, isusumbong kita. Kasabay noon ay bumukas ang malaking tarangkahan ng manor. Lumabas ang isang gwardyang nasa Soul Harmony Stage at magalang na nagbigay galang. Mga alchemist, malugod kayong tinatanggap ng aming Panginoon. Pagkasabi niyon ay tumalikod siya at pinangunahan ang lahat papasok. Punong-puno ng pananabik ang buong pulutong habang sumusunod sa kanya. Sa kanilang mga mata, tila isang hakbang na lamang ang naghihiwalay sa kanila sa kaluwalhatian. Punong ministro, mga ginoo, ang lalaking iyon ay isang espiya ng Xiangguan clan. Walang duda. Sa loob ng isang marangya at napakaluwang na bulwagan, 3 makapangyarihang tao ang nakaupo sa unahan. Sa kaliwa ay si Beili Jingwei, ang punong ministro, sa gitna ay si Xiang Guanfion, at sa kanan naman ay ang Dragon Cleaving Sword King, si Dan Qingshen. Tahimik ang 3 habang nakatanaw sa dugo ang lalaking nakaluhod sa ibaba nila. Punang pasa at dugo ang buong katawan nito. Habang pinupunasan ang dugo ang ilong, nagsumbong siya na tila inaapi. Mga ginoo, maniwala po kayo sa akin. Ang taong iyon ay siguradong ipinadala ng Xiangguan clan upang mag-espiya sa Flying Cloud Manor. Sinulyapan siya ni Beili Jingwei at bahagyang ngumiti. Ganito na ba talaga kabagsik ang Xiangguan clan? O kaya naman ay napakayabang nila upang gumawa ng napakahalatang bagay sa mismong teritoryo ng kalaban? Tumawa ng bahagya si Dan Qingshen habang tinatakpan ang tasa ng tsa. Kung ako ang tatanungin, kapag nasa bahay ng iba, mas mabuting magpakababa at umiwas sa gulo. Hindi iyong kung sino-sino ang binubugbog. Nanatiling nakangiti si Beili Jingwei habang malalim ang tinging ibinato sa dugo ang lalaki. Sabihin mo nga ulit. Ulitin mo sa akin na konektado siya sa Xiangguan clan. Ayon po kasi. Bam! Malakas na hinampas ni Beili Jingwei ang mesa. Ipinadala kita roon upang mangalap ng impormasyon at magsilbing unang tagapagmasid. Ang tungkulin mo ay magtipo ng balita, hindi ang gamitin ang posisyon mo para makaganti. Napailing si Dan Qingshen. Ang isang lihim na ahente ay dapat marunong makihalo sa karamihan, katulad ng isang tunay na espiya. Pero mukhang sanay na sanay ang mga gwardya rito sa pagyayabang kaya hirap silang maging ordinaryong tao. Hahahan! Napangiwi ang dugo ang lalaki at dali-daling nagpaliwanag. Mga ginoo, punong ministro, maingat naman po talaga ako. Kung ganoon, malamig na sabi ni Xiang Guanfion habang itinuturo ang kanyang dugo ang mukha, bakit ganyan ang hitsura mo? Napanginig ang labi ng lalaki. Bakit nga ba ako nabugbog ng ganoon? Nakikipag-usap lang naman ako sa kanya. Umiling si Beili Jingwei. Walang tunay na pagkakataon lamang sa mundong ito. Lahat ay may dahilan.
Sa napakaraming tahimik na alchemist sa harap ng Manor, bakit ikaw lang ang nabugbog ng ganyan? At isa pa, iniwan ka pa niyang buhay. Ibig sabihin, hindi niya nalaman na isa kang lihim na ahente. Kung nabisto ka talaga bilang tauhan ng Flying Cloud Manor, siguradong pinatay ka na ng Shangguan Clan. Ngunit hindi iyon ang nangyari. Ilang sugat lamang ang tinamo mo. Tapos ngayon ay pupunta ka rito at sasabihing tauhan siya ng Shangguan Clan. Bahagyang ngumiti si Bailey Jingwei. Ginagawa mo ba kaming mga tanga? Akala mo ba ay sarili mong bakuran ang Flying Cloud Manor para gawin ang gusto mo? Hindi po. Hindi ko kailanman isipin iyon. Namutla ang lalaki sa takot. Kung ganoon, sabi ni Bailey Jingwei, tatanungin kita muli. Sigurado ka bang miyembro siya ng Shangguan Clan? Ako po eh. Bagsak ang loob ng lalaki. Nanginginig ang kanyang katawan at hindi na halos makapagsalita. Hindi na siya pinansin ni Bailey Jingwei. Sa halip ay malamig niyang tiningnan si Shangguan Fion. Sword King Fion, tao mo siya. Hiniram ko lamang siya para sa isang gawain, ngunit ngayon ay ayaw pa niyang panagutan ang sarili niyang kapalpakan. Hindi ko tuloy alam kung paano siya pakikitunguhan. Ngunit mapapaisip din ang isang tao eh. Kung ganyan ang ugali ng mga tauhan mo, mapang-abuso at ginagamit ang pangalan mo para sa sariling kapritso, nakakarating pa kaya sa iyo ang katotohanan? Ang isang Sword King na hindi man lamang alam ang nangyayari sa sarili niyang nasasakupan mapoprotektahan pa kaya ang Bigla siyang tumawa. Hahaha, hindi ko na itutuloy. Isa lamang akong panauhin rito, samantalang ito ang mundo ni Sword King Fion. Hindi nararapat na makialam pa ako. Magsisimula na pala ang Pilking Convention. Ako na muna ang magiging punong abala habang abala si Sword King. Hahaha. Ikinaway niya ang kamay at lumabas kasama ang kanyang mga tauhan. Naiwan sa bulwagan si Dan Qingshen na walang pakialam, ang dugo ang ahente na nanginginig sa takot, at si Shangguan Fion na naglalagablab ang galit. Naglangit-ngit ang mga kamao ni Shangguan Fion. Tugunan mo ang tanong ko. Miyembro ba siya ng Shangguan Clan? O ginagamit mo lang ang pangalan nila para makaganti dahil binugbog ka? Panginoon, kahina-hinala po talaga siya eh. Bam! Hindi na siya nakapagsalita pa. Isang simpleng kumpas lamang ni Shangguan Fion ang ginawa. Sa isang iglap, sumabog ang katawan ng lalaki at naging ulap ng dugo. Kasabay nito'y tuluyang naglaho rin ang kanyang kaluluwa. Napakuyom si Shangguan Fion. Lintik na mga hambog. Araw-araw silang nagmamalaki sa lansangan, pero ang simpleng bagay na huwag akong ipahiya sa harap ni Bailey Jingwei ay hindi pa nila magawa. Umiti si Dan Qingshen at tinapik siya sa balikat. Kumalma ka, kapatid na Fion. Punong ministro si Bailey Jingwei. Hindi ganoon kadaling linlangin ang taong iyon. Nainis si Shangguan Fion. Sino ba ang niloloko rito? Kasalanan ng mga hangal na iyon ang lahat dahil hindi nila ginampanan ng maayos ang tungkulin nila. Aba, natatawang sabi ni Dan Qingshen, maraming pwedeng kahulugan ang sinabi mong iyan. Napatingin si Shangguan Fion. Ibig mong sabihin, niloloko na pala ako ng mga tauhan ko noon pa man, at ngayon lang nabunyag dahil kay Bailey Jingwei. Umiti lamang si Dan Qingshen. Hindi naman siguro kahapon lang nagsimula yon. Kung ginagamit na nila ang pangalan mo para makapaghiganti, malinaw na matagal nang maluwag ang pamamahala mo. Sa totoo lang, mabuti na ring binawasan ka ng yabang ni Bailey Jingwei. Pero wala na akong pakialam. Hahaha. Siya nga pala, narinig kong napakaganda raw ng koleksyon mo ng alak sa bodega. Sana'y hindi mo mamasamain kung titikim ako. Tumawa siya habang naglalakad palabas, iniwang nakatayo si Shangguan Fion na lalong dumilim ang mukha. Naggitngit si Shangguan Fion. Dahil sa mga walang kwentang iyon, ginawa akong katatawanan. Pati si Dan Qingshen, naglakas loob na akong kutyain. Ile! Kapag natapos ang lahat ng ito, lilinisin ko ang buong manor. Malamig na kumislap ang kanyang mga mata. Ngunit walang sinuman ang nakaalam na ang kawawang ahente ay nagsasabi pala ng totoo. Nagkataon lamang na natuklasan niya ang tunay na espiya ng Shangguan Clan, ngunit sa kapuspalad na paraan, siya mismo ang naging punching bag nito. Sa huli, wala siyang nakuhang gantimpala sa kanyang pagdurusa. Bagaman totoo ring may pansarili siyang motibo sa ginawa niya. Sa pagtatapos ng lahat, binigyan na sana siya ng langit ng isang shortcut patungo sa tagumpay, kahit masakit ang naging kapalit. Ngunit sadyang napakatalino ng kanyang mga nakatataas.
Dahil doon, ni isang salita niya ay hindi nila pinaniwalaan. Man proposes, God disposes. Walang kasabihang mas angkop pa kaysa rito. Talagang hindi dapat minamaliit ang swerte. Samantala, sa hardin sa likuran ng Flying Cloud Manor, nagtipon ang napakaraming tao sa paligid ng isang batong entablado. Sa isang tingin pa lamang, halos 1,000 katao ang naroon. Dinala sila roon ng walang anumang paliwanag kaya nagsimula silang bumuo ng maliliit na grupo, nag-uusap-usap habang palihim na sinusuri ang isa't isa. Hoy, tingnan mo roon! Hindi ba't si Elder Xudingxian ng Xu Clan yon? Balita ko, isa siyang pambihirang ika-9 na antas na alchemist at malapit nang maabot ang ika-10 antas. Siya pala yon? Nakapasok siya sa top 20 noong huling Pilking competition sa kabisera ng imperyo. Kung narito siya ngayon, siguradong isa siya sa pinakamalalakas na kalahok. Huwag kang magmadali. Mas mabigat ang kalabang iyon. May itinurong matandang nakasuot ng puting kasuotan ang isa pang tao. Iyan si Divine Pil Mengfishan. Kasama siya sa top 10 noong nakaraang Pilking competition. Nasa top 10 na pala siya noon. Hindi ba dapat ay mayroon na siyang mataas na posisyon sa kabisera? Bakit nandito pa siya at inaagawan tayo ng pagkakataon? Naku, sino ba ang nakakaintindi sa matatandang iyon? Nakukuha na nila ang kasikatan noon pero heto at bumalik pa para sa higit pa. Napabuntong hinina ang marami. Hindi nila alam kung ilang tao lamang ang kukunin para sa kabisera. Sa tindi ng kompetisyon, baka hindi man lang sila makapasok. Kaya ang tanging magagawa nila ay maliitin ang iba upang gumaan ng kaunti ang kanilang loob. Di nagtagal ay nagkaharap ang dalawang pinakamalalakas na kalahok. Nagtagpo ang kanilang mga mata na tila naglalagablab sa apoy ng kompetisyon. Old Xu. Naparito ka rin pala. Lene. Nasasakupan ito ni Sword King Fion. Sa loob ng libu-libong milya, ang Xu Clan ang pinakamahusay sa alchemy. Kung hindi ako dumating, hindi nararapat tawaging Pilking Convention ang pagtitipong ito. Malakas na tumawa si Mengfishan. Napakalaki talaga ng bibig mo. Noong huling kompetisyon sa kabisera, 5 pwesto ang agwat mo sa akin. Ngayon ay nagmamalaki ka sa harap ko. Xudingxian, wala ka na talagang hiya. Hahahan. Napangiwi si Xudingxian sa galit. Mengfishan. Maraming nagbabago sa paglipas ng panahon. Lalo na't 10 taon na ang lumipas mula noong huling kompetisyon. Mamaya na lang natin malalaman kung sino talaga ang mas magaling. Malakas na tumawa si Mengfishan. Kung ganoon, ikalulugod kong ipadama sa iyo ang pait ng pagkatalo muli. Napasinghap si Xudingxian habang nanginginig sa galit ang kanyang mga kamay at namumula ang kanyang mukha. Kadarating lamang ni Baili Jingwei nang makita niya ang mapagmataas na si Mengfishan. Napahawak siya sa noo at nagtanong, hindi ba't mayroon na siyang posisyon sa Alchemy Department ng pamilya ng imperyo? Ano ang ginagawa niya rito? Punong ministro, magalang na sagot ng isang gwardiya habang napapangiti, nang mabalitaan ni Grandmaster Meng na nagsasagawa ang Sword Star Empire ng pagpili ng mga alchemist mula sa iba't ibang panig ng imperyo. Agad siyang nagbitiw sa kanyang tungkulin sa kabisera at nagtungo rito. Ang sabi niya, gusto niyang magsimulang muli. Napailing si Baili Jingwei at napabuntong hininga. Talagang kakaiba ang pag-iisip ng matatandang ito. Maayos na ang kalagayan niya sa kabisera, ngunit iniwan pa niya ang lahat para lamang bumalik sa pinanggalingan. Sino ba ang makaunawa sa laman ng isip ng isang tulad niya? Matapos silipin ang paligid, lumapit siya kay Mengfishan at magalang na nagkop ng mga kamay. Matagal na rin tayong hindi nagkita, matandang Mengyi. Napakunot no si Mengfishan. May nakakakilala pa pala sa akin. Hindi ka unlad kung didikit ka sa akin, iho. Ngunit nang tuluyan niyang makita ang mukha ng kausap, bigla siyang nanginig. Pipunong ese. Bahagyang itinaas ni Baili Jingwei ang kamay upang patahimikin siya bago ngumiti. Matandang Meng, huli tayong nagkita sa kabisera. Kumusta ka nitong mga nakaraang araw? Napunas ng malamig na pawis si Mengfishan at pilit na ngumiti. Salamat sa inyong pag-aalala binatang Ginoo. Mabuti naman ang aking kalagayan, hahaha. Sa tabi nila, nagtatakang minasdan ni Xudingxian ang eksena. Bakit ganito ang asal ni Mengfishan? Kanina lamang ay sobrang yabang niya, pero ngayon ay nanginginig siya sa takot sa harap ng binatang ito. Tahimik niyang sinuri si Baili Jingwei.
Tinapik ni Bailey Jingwei ang balikat ni Meng Fiqian at nagtanong, narinig kong naging matagumpay ka sa kabisera. Bakit mo iniwan ang posisyon mo at naparito? Hindi ba't isa ka na sa mga alchemist ng pamilya ng imperyo? Napaatras ng bahagya si Meng Fiqian at napilitang magsabi ng totoo. Sa totoo lang mula nang masugatan ng Crown Prince, ibinukod siya at walang alchemist ng imperyo ang pinayagang sumuri sa kanya. Lahat kami nalito. Nang marinig naming nagsasagawa ng panibagong pagpili ng mga alchemist sa buong imperyo, inisip namin kulang pa ang aming kakayahan. Kaya nagbitiw ako at pumunta rito upang muling patunayan ang aking halaga at hindi mahigitan ng iba. Talaga ba? Bahagyang tumaas ang kilay ni Bailey Jingwei. Kung ganoon, bakit dito ka pa sa teritoryo ni Sword King Fion nagtungo? Sa siyam na nasasakupan ng imperyo, hindi naman ito ang pinakamalapit. Napangiwi si Meng Fiqian ngunit nanatiling tahimik. Lumapit si Xu Dingxian at siya na ang nagpaliwanag. Binatang Ginoo, ang matandang iyan ay gusto lang akong kalabanin. Pareho kaming nag-aral sa iisang guro at buong buhay naming pinagtatalunan kung sino ang mas mahusay. Noong huling Pilking competition sa kabisera, 5 pwesto ang lamang niya sa akin, kaya siya ang nakapasok sa pamilya ng imperyo habang ako'y nabigo. Wala akong nagawa kundi tanggapin yon. Ngayon ay nagkaroon muli ng pagkakataon kaya sumali ako ng may pag-asa, ngunit sino ang mag-aakalang susunod pa rin ang matandang ito? Akala niya ay mauulit ang nangyari noon pero sa pagkakataong ito, ako ang mananaig. Managinip ka, singhal ni Meng Fiqian. Ako pa rin ang mananalo. Ngumiti lamang si Bailey Jingwei. Naglalaban lamang pala ang dalawang matagal ng magkaribal. Sa kabila ng lahat, malinaw na napakahalaga kay Meng Fiqian ang tunggaliang iyon sapagkat handa pa niyang isuko ang mataas na posisyon sa kabisera para lamang muling makaharap ang kanyang karibal. Tinapik ni Bailey Jingwei ang balikat ni Xu Dingxian. Kung gayon, isa ka palang disipulo rin tulad ni matandang Meng, 5 pwesto lamang ang pagitan niyo noon, kaya tiyak na isa ka ring tunay na Grandmaster. Nakapanghihinayang ang naging resulta ng nakaraang kompetisyon, ngunit sana'y ibigay niyo ang inyong buong makakaya para sa kapakanan ng imperyo. Iyan lamang ang nais ko. Ngumiti siya at tuluyang umalis. Nang mawala siya sa kanilang paningin, agad na nagtanong si Xu Dingxian. Sino ba talaga ang binatang iyon? Sumulyap si Meng Fiqian sa kanya. Malalaman mo rin kapag nakapasok ka sa kabisera. At dahil ayaw niyang ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan, hindi ko rin ito sasabihin. Ganoon din ang dapat mong gawin. Napasimangot si Xu Dingxian. Kung makapagsalita ka naman tungkol sa dakilang tao. Hindi ba't isa ka lang namang Royal Alchemist? Kapag natalo kita ngayon, akin na ang pwesto mo. Kapag lumipad ang mga baboy sa kamangyayari yan. Samantala, umakyat si Bailey Jingwei sa entablado habang napapalibutan ng mga gwardiya. Agad na tumahimik ang buong hardin. Lahat ng mata ay nakatuon sa kanya. Kasama na roon si Zhu Fan. Bahagyang kumunot ang kanyang noo. Ang presensya ng taong ito parang pamilyar. Pag-akyat sa entablado, itinaas ni Bailey Jingwei ang kamay upang patahimikin ang lahat. Mga alchemist mula sa iba't ibang panig ng gitnang rehiyon, ikinagagalak kong makita ang inyong katapatan sa kanyang kamahalan, ang inyong hangaring tulungan ang Crown Prince sa oras ng pangangailangan, at ang inyong paglilingkod sa imperyo. Ako ang mamamahala sa pagpili ng mga alchemist dito sa Flying Cloud Manor. Nagbulungan ang karamihan. Sino ba ang binatang ito? Napakahalagang pagtitipon nito. Hindi ba't dapat ay isang tanyag na tao ang namumuno? Nasaan si Sword King Fion? Parang nabasa ni Bailey Jingwei ang kanilang iniisip. Ang Pilking Convention ay may 3 yugto. 10 alchemist lamang ang mapipili upang pumunta sa kabisera at gamutin ang kanyang kamahalan na Crown Prince. Ako ang mangangasiwa sa unang 2 yugto. Samantalang si Sword King Fion mismo ang mamumuno sa huling yugto. Ang isang taong tulad niya ay makikipagkita lamang sa mga tunay na karapat-dapat. Parang binuhusan ng apoy ang buong lugar. Kung hindi sila makakaabot sa huling yugto, nangangahulugan lamang iyon na hindi sila karapat-dapat kahit mapansin ng Sword King. Lalong nagliyab ang determinasyon ng maraming kalahok. Ngumiti si Bailey Jingwei. Mas mabuti. Kapag mas desperado sila, mas madaling lalantad ang espiya ng Shangguan clan. Kumikislap ang kanyang mga mata habang ikinaway ang kamay. Mahigit 1,000 gwardiya ang sabay-sabay na lumapit, bawat isa'y may dalang tray na may nakapatong na storage ring.
Nang silipin ng mga alchemist ang laman ng mga singsing, agad silang napasinghap. Napakaraming bihirang halamang gamot. Maging mga sangkap para sa paggawa ng ika-10 antas na pill ay narito. Nagkagulo ang buong pulutong. Marami sa kanila ay mahihirap lamang na alchemist. Ang makakita man lang ng sangkap para sa ika-10 antas na pill ay isa ng himala. Ngayon ay hawak na nila mismo ang mga yon. Para bang wala na silang hihilingin pa sa buhay. Ngunit habang pinagmamasdan sila ni Baili Jingwei, malamig siyang ngumiti. Itaboy sila. Opo. Agad na kumilos ang mga gwardya. Parang mga manok na binuhat nila ang ilang alchemist at walang awang kinaladkad palabas ng manor. Bakit, sigaw ng mga ito? Hindi pa nga nagsisimula ang paggawa ng pill. Bakit kami pinapaalis? Kayo ay natanggal na, mahinahong sagot ni Baili Jingwei. Galit na galit ang mga pinalayas. Anong klaseng patakaran yan? Hindi pa nga kami nakakapagsimula. Umiling si Baili Jingwei. Ang isang tunay na alchemist ay kailangang may payapang isipan. Kung hindi ninyo mapigilan ang inyong pananabik dahil lamang sa pagkakita ng mga sangkap para sa ika-10 antas na pill, sapat na iyong patunay na hindi pa kayo kabilang sa mga pinakamahusay. Lalong nagitngit ang mga pinalayas. Kalokohan! Mahihirap lang kaming alchemist. Sino bang hindi matutuwa sa ganoong kayamanang sangkap? Hindi namin tinatanggap ang ganyang pamantayan. Tahimik lamang na umiling si Baili Jingwei. Nagbulungan ang mga natirang kalahok. Ngayon lamang nila napagtanto kung gaano kahigpit ang Peking Convention. Maging ang kakayahang kontrolin ang sariling emosyon ay bahagi pala ng pagsusulit. Grabe, bulalas ni Shangguan Qinyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganito kahigpit na kompetisyon. Ngumiti at tumango si Zhou Fan. Ngunit nang muli niyang tingnan si Baili Jingwei sa entablado, naging seryoso ang kanyang mukha. Sa unang tingin, para itong pagsubok lamang sa pag-ugali ng isang alchemist. Ngunit ang tunay na layunin ni Baili Jingwei ay salain ang mga posibleng espiya ng Shangguan clan. Ang Shangguan clan ang pinakamakapangyarihang angkan sa silangang lupain. Hindi sila matitinag dahil lamang sa ilang sangkap para sa ika-10 antas na pill. Kaya ang mga nanatiling kalmado ang siyang pinakamalamang na mga espiya. Alam ko na. Ang buong Peking Convention na ito ay isang bitad. Bahagyang umiti si Zhou Fan. Ngayon ko naalala kung bakit parang pamilyar siya. Katulad niya si Zhu Changfeng. Umiling siya habang nakangiting pahilis. Talagang kahanga-hanga ang batang iyon. Sa mahigit 1,000 kalahok, halos 1/4 na lamang ang natira. Karamihan sa kanila ay mga bihasa sa pagtatago ng tunay nilang intensyon, samantalang ang iba naman ay nagkatinginan ng may pagkalito at palihim na nagrereklamo. Anong klaseng paunang pagsusulit ito? Kuminang ang mga mata ni Baili Jingwei. Ngayong naalis na ang mga hindi kailangan, maaari na nating simulan ang unang yugto ng pagsusulit. Biglang natahimik ang lahat. Wala na ang pagmamaliit nila sa binata. Hindi nila inakalang magiging ganoon kalupit ang pagpili ng mga alkemista. Hindi pa nga nagsisimula ang tunay na kompetisyon, ngunit 2 na agad ang natanggal. Ang layunin ng unang yugto ay gumawa ng isang ika-7 antas na pill. Nang makita niyang seryoso ang lahat, bahagya siyang ngumiti. Nasa inyo na ang mga sangkap. Simulan na ang paggawa. Natigilan ang mga tao. Isa sa kanila ang naglakas loob na magtanong. Ginoo, iyon lang po ba talaga ang kailangan? Gumawa lamang ng ika-7 antas na pill. Paano ang bilis, kalidad, o espesyal na katangian ng pill? Tahimik na naghintay ang lahat sa sagot ni Baili Jingwei. Batay sa naging simula ng kompetisyon, sigurado silang may nakatagong kondisyon pa. Hindi maaaring ganoon lang kasimple. Wala nang ibang kondisyon. Ang kailangan nyo lamang ay makagawa ng isang ika-7 antas na pill. Malawak ang ngiti ni Baili Jingwei. Ngunit nanatiling nagdududa ang mga kalahok. Talaga bang ganoon lang kadali? Halos lahat kami rito ay kaya yon. Nag-aatubili pa rin silang kumilos. Nang makita yon ni Baili Jingwei, napailing siya. Huwag na kayong nakatayo riyan. Bilisan niyo at magsimula na. Pagkarinig noon, biglang nagliwanag ang mga mukha ng mga kalahok. Bilis! Iyon pala ang tunay na kondisyon. Sabay-sabay nilang inilabas ang kani-kanilang apoy at nagsimulang magpino ng pill, bawat isa'y may kumpiyansang ngiti. Napakatalino ko talaga. Agad kong naintindihan ang ipinahihiwatig niya.
Ngunit hindi nagtagal, lumitaw ang problema. Magkakaiba ang apoy ng bawat alkemista. May gumagamit ng Heaven and Earth Spirit Flame, mayroon namang Beast Flame, at ang pinakamahina ay ang karaniwang Yuan Qi Flame. Sa tindi ng presyon mula sa mas mataas na uri ng apoy, halos hindi na makapagliyab ang mga Yuan Qi Flame. Lintik. Ito ang pinakakinatatakutang sitwasyon ng sinumang alkemista sa isang kompetisyon. Kung hindi man lang makapagliyab ang apoy, paano pa sila makagagawa ng pil? Wala silang magagawa kundi hintayin matapos ang iba. Ngunit kung bilis ang sukatan, habang tapos na ang iba, sila ay hindi pa man lang nakapagsisimula. Lalong nataranta ang mga may karaniwang apoy. Habang ipinagmamalaki ng iba ang kanilang mahahalagang apoy, kitang-kita rin ang pangungutya sa kanilang mga mata. Samantala, inilabas ni Xiangguan Yulin ang kanyang mapusyaw na bughaw na apoy. Isa itong bihirang Heaven and Earth Spirit Flame, espesyal na inihanda ng 3 venerable para sa Peking Convention. Sa tulong ng apoy na iyon, ng kanyang mataas na cultivation, at ng 1 linggong impyernong pagsasanay, inaasahan nilang kayanan niyang gumawa ng isang ika-8 antas na pil. Mayabang siyang umiti bago mapanghamak na tumingin kay Zhu Fan. Sa isip niya, isang hamak na nasa ika-5 antas ng Radiant Stage lamang si Zhu Fan, isang taong pinalayas pa sa sariling lupain. Ano bang magagawa ng isang tulad niya? Malamang Yuan Qi Flame lang ang mayroon yon. Sa dami ng mahuhusay na kalahok, ang Yuan Qi Flame ay parang insektong madaling yurakan. Tingnan natin kung ano ang gagawin mo ngayon. Sigurado akong nagpapanik na ang gagong iyon. Habang nagbubuni siya sa sariling imahinasyon, bigla siyang natigilan. Hindi lang siya. Pati ang mga nasa paligid ni Zhu Fan ay nanlaki ang mga mata. Hush! Biglang sumiklab ang isang iskarlatang apoy na halos 10 metro ang taas, nagniningas na parang araw. Tahimik lamang itong tiningnan ni Zhu Fan. Samantalang ang lahat sa paligid niya ay hindi makapaniwala. Lalong namangha si Xiangguan Qinyan. Gu ang apoy mo eh. Yuan Qi Flame. Bakit? Kaswal na sagot ni Zhu Fan. Napanganga ang lahat. Nagbibiro ba siya? Alam kong Yuan Qi Flame yon, sabi ni Xiangguan Qinyan. Pero bakit hindi ito naapektuhan ng napakaraming Beast Flame at Heaven and Earth Spirit Flame? Tahimik na nakinig ang lahat. Ngumiti si Zhu Fan. Mas mahusay lang ang kontrol ko sa apoy. Alam naman niyo na ang pagkontrol sa apoy ang pinakamahalagang kakayahan ng isang alkemista. Halos mabuwal ang mga nakarinig. Hindi makapaniwala si Xiangguan Qinyan. Anong klaseng paliwanag iyon? Lahat ng alkemista rito ay may kontrol sa apoy. Pero tingnan mo ang Yuan Qi Flame nila, halos hindi na nga magliyab. Bakit ang sayo ay napakalakas? Punong-puno ng pag-asa ang mga mata ng ibang alkemista. Gusto nilang malaman ang lihim. Ngumiti si Zhu Fan. Iba ang pinag-uusapan natin. May sariling espiritu ang apoy. Kaya natural lamang na supilin ng mas mataas na uri ng apoy ang mas mababa. Ngunit ang tao rin ay may espiritu. Kung magsasanib ang espiritu ng tao at ng apoy, masasapawan pa rin ba ito? Natulala ang lahat. Hindi pa nila narinig ang ganoong teorya. Nagpatuloy si Zhu Fan. Diyan nagkukulang ang inyong kontrol. Kung ang apoy ay apoy lamang, at ang tao ay tao lamang, paano ninyo maaabot ang sukdulang pagkontrol? Ako ay naging isa na sa aking apoy. Bahagi na ito ng aking katawan. Kung saan ko gustong pumunta, susunod ito. Kaya wala akong kinatatakutang mas mataas na uri ng apoy. Ito ang sukdulan ng flame control. Biglang sumabog ang papuri mula sa paligid. Napakahusay. Isa kang tunay na henyo. Kahit mababa ang cultivation mo, pambihira ang kakayahan mo. Sigurado akong ibinuhos mo ang buong buhay mo sa alchemy. Balang araw, sisikat ang pangalan mo sa buong mundo. Palakpakan ang umalingaw-ngaw. Nakangiting nakatingin si Xiangguan Qinyan kay Zhu Fan, punong-puno ng paghanga. Ngunit si Xiangguan Yulin ay halos sumabog sa galit. Hindi niya inakalang ganoon kagaling si Zhu Fan sa pagkontrol ng apoy. Kahit siya ay napilitang humanga. Ngunit ang hindi alam ng lahat. Peke lamang ang lahat ng iyon. Walang ganoong pambihirang flame control si Zhu Fan. Ang dahilan kung bakit nang inibabaw ang kanyang Yuan Qi Flame ay dahil sa 3 pinakamakapangyarihang apoy na nasa loob niya. Ang Chaos Flame, ang Decimating Golden Flame, at ang nakakatakot na Thunder Flame. Ang 3 apoy na iyon ay parang 3 emperador na naninirahan sa iisang katawan.
Kahit simpleng Yuan Ki Flame lamang ang kanyang inilabas, nakabalot pa rin dito ang nakapanghihilakbot na presensya ng tatlong apoy. Paano mangangahas ang Beast Flame o Heaven and Earth Spirit Flame na kalabanin yon? Para itong isang 4 na taong batang babae na walang kamalay-malay na naglalakad sa gitna ng mapanganib na lugar habang may hawak na candy. Mukha siyang madaling pagdiskitahan. Ngunit kung titingnan sa likuran niya, may nakasunod pala na isang hukbong may 1,000,000 sundalo. Sino ang maglalakas loob na lumapit? Ang batang iyon ang Yuan Ki Flame ni Zhu Fan. At ang hukbo ay ang tatlong makapangyarihang apoy na tahimik na nagbabanta sa lahat. Kayang takutin ng mga siga ang ibang bata. Pero ang takutin ang isang hukbo? Impossible. Siyempre, tanging si Zhu Fan lamang ang nakaalam ng lihim na yon. Ang lahat ng iba ay lubos na naloko ng kanyang palabas na pinakamataas na antas ng flame control. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang gamitin ang kanyang tunay na Azure Flame na tiyak na magpapasuko sa lahat ng apoy sa paligid. Kapag dumating ang isang emperador, kusa nang nagbubukas ang daan. At para kay Zhu Fan, ang labis na pagpapakitang gilas ay hindi niya gusto. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.